Noong 1979, ang Skylab Space Station ay nahulog palabas ng orbit. Karamihan sa mga debris ay nasunog habang muling pumapasok, gayunpaman, ang ilan sa mga ito ay bumagsak sa daigdig. Sinabi ng NASA na nabawi nila ang bawat piraso, ngunit mali sila. Sa 2007, sa Western Australia, minamaneho ni Enos ang kanyang motorsiklo papunta sa isang gasolinahan sa gitna ng sandstorm at tinawagan ang biochemist na si Martens na kasalukuyang nasa Italy. Desperadong ipinaliwanag ni Enos na sinubukan niyang makipag-usap sa ilang tao sa NASA, ngunit hindi siya pinapansin ng lahat. Sinabi ni Enos na ang mga taga roon ay namamatay dahil may lumabas mula sa tangke ng Skylab na bumagsak sa Australia 18 taon na ang nakalilipas. Sinubukan ni Martens na humingi ng higit pang mga detalye, ngunit lumala ang bagyo at naputol ang tawag. Pagkalipas ng 27 oras, dumating si Martens sa parehong gasolinahan at nakatagpo sina Major Robert at Lieutenant Trini na nagtatrabaho para sa Defense Threat Reduction Agency o DTRA. Sinabi sa kanila ni Martens na ang tangke ay ipinadala sa satellite na may kasamang parasitic fungus na maaaring umangkop mula sa isang species patungo sa isa pa. Gayunpaman, sa palagay niya ay hindi na ang fungus na iyon ang lumabas sa tangke ngayon. Binanggit niya na walang sino man ang pumunta sa lugar na ito simula nang tumawag si Enos sa telepono na nagpapahiwatig na lahat ay patay na. Matapos turukan ni Martens ang sarili ng gamot para sa mga nakamamatay na allergens, silang tatlo ay nagsuot ng hazmat suit at nagsimulang maghanap sa lugar gamit ang kanilang mga bodycam. Nagtaka si Trini kung bakit nagpadala ang NASA ng isang mapanganib na organismo sa kalawakan, kaya ipinaliwanag ni Martens na gusto nilang bumuo ng gamot na antifungal para sa mga astronaut. Ang grupo ay nakakita ng 14 na bilang ng mga bahay at 12 kotse, ngunit wala ni isang tao. Kalaunan, natagpuan nila ang tangke at napansin ni Martens na sinubukan itong linisin ng mga taga roon gamit ang fluoric solution na gawa sa patatas at dish soap. Ito ay matatagpuan sa isang gusaling tinatawag na Skylab Museum na may napakaraming lumang artikulo sa pahayagan tungkol sa bumagsak na satellite. Gamit ang magnifying glass, nakakita si Martens ng mga microfissure at napagtanto na ang pinaghalong patatas ay tumagas sa tangke, kaya naging pagkain ito ng fungus. Sa kaunting tubig lamang, madali itong dumami. Sa isa sa mga fissures, napansin ni Martens ang isang berdeng mantsa. Hiniling niya kay Robert na hawakan siya habang tinitingnan niya ng mas malapitan at kinumpirma na ang berdeng fungus ay lumaki at nagmutate. Biglang gumalaw at sumugod ang fungus, kaya umatras si Martens sa takot. Sa sandaling iyon, inanunsyo ni Trini na nakakita siya ng bangkay, kaya lumapit si Martens sa kanya nang hindi na mamalayan na may fungus na nakadikit sa kanyang bota. Sinira nito ang swelas at lumipat sa hazmat suit. Sa isang bubong, nakakita sila ng isang bangkay na napunit ang buong dibdib. Nahati rin ang lahat ng mga bungo. Lumingon si Robert sa paligid at natuklasan na lahat ng mga taga roon ay patay na rin sa bawat mga bubong na may parehong mga pinsala. Nagteorya si Martens na ang fungus ang nagtulak sa kanila na umakyat sa mga bubong at maghintay na sumabog. Sa ganoong paraan, maaari itong dumami at kumalat. Bigla, nabasag ang ulo ng patay na lalaki at isiniwalat ang lahat ng fungus sa loob. Pagkatapos ay bumalik si Martens sa tangke upang kumuha ng sample habang ipinaliwanag na may parang spore na nakapasok sa shell pagkatapos ng muling pagpasok na nangangahulog ang isang bagong species ang isinilang. Nang maitago ang sample, nagsimula na ang grupo. Nang pumasok ang fungus sa katawan ni Martin, nagsimula siyang makaramdam ng init at amoy ng sunog na tinapay sa loob ng kanyang suit. Di nagtagal, nahirapan siyang maglakad dahil sa pagkahilo at sumuko siya ng berdeng fungus sa kanyang helmet. Pagkatapos, sinakop ng fungus ang kanyang utak at inulit ang salitang, kumalat. Nagmadaling sumakay si Martin sa kotse at inilabas ni Trini ang kanyang baril, ngunit itinulak siya ni Robert nang magmaneho si Martens papunta sa kanila. Nabangga siya ng sasakyan at nasaktan ng kanyang likod, kaya hindi siya makagalaw. Nang tangkain ni Martens na nakawin ng baril, nilabanan siya ni Trini ngunit hindi ito nagtagumpay. Hawak ang baril, lumayo si Martens sa mga ahente at sandaling natauhan, napagtanto ang kanyang ginawa. Tinanggal ni Martens ang air tube mula sa kanyang suit at nagpaputok sa butas, piniling magpakamatay para pigilan ang fungus. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang hukbo sa bayan upang kunin ang sample. Pagkaalis nila, pinasabog ang buong bayan. Ang sample ay dinala sa isang ligtas na pasilidad sa Kansas, kung saan ito ay iniwan sa cold storage. Sa paglipas ng mga taon, ang pasilidad ay inabandona o inuupahan ng walang gaanong pangangalaga. Sa 2026, ang pasilidad ay isa ng storage company. Isang umaga, pumasok si Travis sa trabaho at hinaras ni Manager Griffin na humihingi ng tulong sa plano nitong pagnakawan ng gusali. Tinanggihan siya ni Travis, kaya pinagbantaan siya ni Griffin hanggang sa pumayag si Travis na buksan man lang ang pinto para sa kanyang grupo. Nang gabing iyon, pumunta si Mary para tingnan ang kanyang unit. Naging palakaibigan si Travis at sinubukan siyang kausapin, ngunit nagmamadali ito. Pagkatapos siyang dalhin sa elevator, nakarinig si Travis ng tunog ng beep, ngunit inakala niyang wala lang iyon. Sa storage unit, naglabas si Mary ng baril mula sa isang bota at tiningnan ang larawan ng kanyang yumaong asawa para batiin ito ng maligayang anibersaryo.
Itinaas niya ang baril para tapusin ang sarili, ngunit hindi niya magawa, kaya nagpa siya siyang umidlip muna. Pagkatapos ay narinig muli ni Travis ang beep, kaya ginamit niya ang intercom para tawagan ang kanyang bagong katrabaho, si Naomi. Pumunta siya sa lobby, ngunit hindi niya narinig ang ingay. Nang magpakilala sila at magkamayan, napansin ni Naomi ang tato nito. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Naomi ng tawag at nagkaroon ng mabilis na pagtatalo bago ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay narinig din niya ang tunog ng beep. Sa North Carolina, nagising si Robert dahil sa isang tawag mula sa gobyerno. Matapos tiyakin sa kanyang asawa na ayos lang ang lahat, binuksan niya ang isang safe upang kunin ang kanyang lumang satellite phone at tinawagan ang kanyang dating base. Ipinaliwanag ni Abigail na nakatanggap sila ng alerto tungkol sa paglabag sa temperatura mula sa isang decommission facility. Nagalit si Robert dahil sinubukan niyang balaan ang kanyang mga nakatataas na maaaring makaapekto ang panahon sa imbakan ng maraming beses, ngunit walang nakinig. Dahil retirado na siya ngayon, kakailanganin niya ng kagamitan at clearance. Nagalangan si Abigail na pagbigyan ng kahilingang iyon, kaya sinabi sa kanya ni Robert na ito ang sitwasyon kung saan isinakripisyo niya ang kanyang personal na buhay sa isang sandali upang tunay na matulungan ang mga inosente. Sa pasilidad, napagtanto ni na Travis at Naomi na ang ingay ay nagmumula sa likod ng isang pader. Nang makatanggap si Naomi ng isa pang tawag, hindi niya ito pinansin at ipinaliwanag na ito ang ama ng kanyang anak. Pagkatapos, sinabi niya na gusto niyang wasakin ng pader upang mahanap ang pinagmumulan ng ingay, ngunit tumanggi si Travis dahil ayaw niyang mawalan ng trabaho. Nalaman ni Naomi na ang tato nito ay mula sa bilangguan at nahulaan niyang nakaparol ito, kaya nagmakaawa siya hanggang sa pumayag ito. Nagdala si Travis ng ilang kagamitan at binutas ang dingding para matuklasan ng isang silid na may malaking computer. Pumasok siya sa loob para tingnan ng mas malapitan, ngunit napagtanto ni Naomi na isa itong control panel na nagmomonitor ng temperatura. Matapos basagin ang mas malaking bahagi ng dingding, sumama siya kay Travis sa silid, at sinabi ni Travis na ang gusaling ito ay dating military storage. May mapa sa dingding, at kumuha ng litrato si Naomi habang napansin din niyang may mga mas mababang palapag. Gusto niyang makita ang mga ito, ngunit ayaw ni Travis, kaya, muli, nagsimula siyang magmakaawa. Sa wakas ay napuno si Travis at ibinahagi na ginugol niya ang kanyang buhay sa pagiging sunod-sunuran sa ibang tao, kaya napunta siya sa bilangguan. Humingi ng tawad si Naomi sa pagiging mapilit at napagtanto ni Travis na mag-iimbestiga pa rin ito nang wala siya, kaya pumayag siyang sumama sa kanya. Sumakay ang dalawa sa elevator at sinundan ng mapa para mahanap ang isang pinto sa aparador ng janitor. Mukhang selyado ito, ngunit sa isang mabilis na sipa, bumukas ito at nakakita sila ng isa pang nakatagong silid. Pagpasok nila, tumunog ang alarma sa loob ng isang segundo. Tumingin sila sa paligid at napansin ang maraming kagamitan mula noong dekada 70, kabilang ang mga hazmat suit. Sa dulo ng pasilyo, nakita nila ang hagdan patungo sa mas mababang palapag. Nang tingnan nila ang loob, nakita nilang nasa 500 talampakan ng taas nito, kaya pinauna ni Naomi si Travis. Sa mas mababang palapag, nakita ng dalawa ang isang pinto na may nakasulat na DTRA Access Only. Dahil hindi nila alam kung ano ang DTRA, binuksan pa rin nila ang pinto. Sa kabilang panig, may isang selyadong silid at isang malaking tubo na may nagyayelong tubig. Sa isang sulok, may mga daga na puno ng fungus at nahihirapang gumalaw dahil lahat ng kanilang mga buntot ay nakabuhol. Ang ilan sa kanila ay kinakain pa nga ang isa't isa. Habang lumalayo si Travis sa isang sumusugod na daga, tumingin si Naomi sa bintana sa pinto ng silid at nakita ang fungus na kumakalat sa bawat dingding. Mayroon ding fungus sa pinto, ngunit nang hahawakan na niya ito, pinigilan siya ni Travis. Matapos banggitin ni Naomi na mainit ang pinto, pumayag ang dalawa na umalis. Sa labas, ipinarada ni Mike ang kanyang sasakyan at hinampas ang manibela sa pagkadismaya. Pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang baril bago tinawagan si Naomi. Isiniwalat na siya ang ama ng mga anak nito. Hindi niya sinagot ang tawag, kaya nag-iwan siya ng voicemail na nagrereklamo dahil hindi sinasagot ng babae ang kanyang mga tawag at ipinaliwanag na may problema siya. Nang makarinig ng ingay mula sa kanyang trunk, pumunta si Mike para tingnan at nagulat sa pagdalaw ng pinto. Nang buksan niya ang trunk, natuklasan niya na ang pusang inakala niyang patay na ay buhay pa pala. Humingi ng tawad si Mike sa pagbaril sa kanya, ngunit lumingon ang pusa at ipinakitang wala ang kalahati ng kanyang mukha dahil sa fungus. Nagalit ang pusa at tumalon palabas ng trunk upang magsuka ng fungus sa lupa. Pagkatapos ay umakyat ang pusa sa bubong at pumunta sa antena, kung saan siya nagpakamatay. Matapos matusok ng antena ang kanyang ulo, sumabog ang buong katawan, at ang nahawa ang dugo ay bumagsak kay Mike at sa isang hayop sa malapit. Agad na sumugod ang fungus sa utak ni Mike kaya't siya ay natumba at sumuko ng ilang minuto. Pagkatapos ay inutusan siya nitong maghanap ng mas maraming tao na naunawaan ni Mike na hanapin si Naomi. Matapos makuha ang kanyang baril, pumasok siya sa gusali kasama ang isang nahawang hayop na sumusunod sa kanya. Sa isang eroplano ng DTRA, pinapanood ni Robert ang video ng pagkamatay ni Martens. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Wesley na naging bagong pinuno ng kanilang dibisyon.
Iniisip ni Wesley na nahuhumaling si Robert sa isang saradong kaso at ngayon ay labis na nagre-react sa malamang na sirang circuit lamang. Nagkaroon sila ng maikling pagtatalo bago nila ibinaba ang telepono. Pagkatapos, tinawagan ni Abigail si Robert at ipinaliwanag na nabasa niya ang report nito mula sa insidente sa Australia, kaya't nakampi niya ito. Binigyan siya ni Robert ng mensahe para kay Trini na binabanggit ang item 7 at ipinaliwanag na hindi ligtas ang linya nito, kaya siya ang laging dapat na tumawag. Nang makita ni Wesley si Abigail na may kausap sa kanyang personal na telepono, nagkunwari siyang nakikipag-usap siya sa kanyang kasintahan tungkol sa posibilidad na pagbubuntis para hayaan siya nito. Sa pasilidad, hinanap ng dalawa ang acronym sa internet at nalaman na ang ibig sabihin nito ay Defense Threat Reduction Agency. Paglabas nila ng aparador ng janitor, nagulat sila nang makita ang isang usa na sumakay sa elevator. Nagtaka si Travis kung paano ito nangyari, kaya isang flashback ang nagpakita ng mga detalye. Ilang taon na ang nakalilipas, lumabas ang fungus mula sa pagkakakulong nito at lumipat sa isang butas sa pinto. Ilang oras na ang nakalilipas, kinain nito ng isang ipis at nahawa rin. Sinubukan nitong hulihin ng isang daga at dumikit din ang fungus sa ilong nito. Umakyat ang ipis sa mga ventilation at ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay nakarating sa kalye kung saan dinurog ito ng kotse ni Mike. Umakyat ang fungus sa mga gulong at palihim na pumasok sa trunk upang buhayin ang patay na pusa. Nagmamadaling bumalik sina Travis at Naomi sa lobby para lamang makita ang usa na palabas ng elevator. Nang makita sila nito, tumakbo ito papalapit sa kanila. Hinila ni Naomi si Travis palayo sa daan bago sumabog ang usa. Lumipad ang mga sungay at naipit sa pader. Pagkatapos ay lumabas din si Mike sa elevator at inamin na binaril niya ang pusa ng kanyang mga magulang na gustong-gusto ni Naomi. Binunot niya ang kanyang baril habang sinisigawan ng dalawa, hiniling sa kanilang ibuka ang kanilang mga bibig dahil gusto niyang sumuko sa mga ito. Tumakbo palayo sina Travis at Naomi nang magpaputok si Mike at ang mga putok ng baril ay nagpagising kay Mary. Nang marinig ang pagsunod ni Mike sa kanila, tumakbo ang dalawa upang magtago sa loob ng isang storage unit. Sa kasamaang palad, naipit ang pinto at hindi nila ito maisara ng buo. Naglakad si Mike sa pasilyo nang hindi sila napapansin, gayunpaman, isang bagay ang nahulog sa sahig sa likuran niya. Agad itong ipinasok ni Travis sa unit at umalis si Mike nang walang nakita. Nakahinga ng maluwag ang dalawa dahil ligtas sila, gayunpaman, nang umatras si Travis, aksidente siyang nakabangga ng maraming bagay at nakagawa ng matinding ingay. Maya-maya, bumalik si Mike at sinubukang abutin ang loob ng unit, kaya nagtulungan ng dalawa para itulak pababa ang pinto at tuluyang isara ito. Kinailangan ni Mike na bunutin ang kanyang dumudugong kamay na ngayon ay may ilang nabaling daliri. Pagkatapos, naghanap si Naomi sa internet ng numerong maaari nilang tawagan para humingi ng tulong. Sa paliparan, sinundo si Robert ni Trini na nagsabi sa kanya na kailangan nilang huminto para makuha ang item 7 bago pumunta sa pinangyarihan ng krimen. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Abigail si Robert at ipinaalam sa kanya na mayroon siyang sibilyan mula sa pasilidad sa kabilang linya. Ikinonekta niya ang dalawang tawag at ngayon ay masasabi na ni Naomi kay Robert ang nangyari habang patuloy na kumakatok si Mike sa pinto. Matapos mapagtanto na ang fungus ay naghahanap ng mga bagong paraan upang kumalat, nangako si Robert na pupunta siya sa pasilidad sa lalong madaling panahon at binigyan si Naomi ng mga instruction. Walang sino man ang dapat na humawak sa fungus, dapat silang manatiling nakatago, at hindi sila dapat makipag-usap sa sino man maliban kay Robert at Abigail. Pagkatapos ibaba ni Robert ang telepono, sinabi ni Trini na malamang na mamamatay ang dalawa. Habang nagtatalo sina Travis at Naomi kung ang impeksyon ng fungus ay may tuturing na isang zombie, nakarinig sila ng ingay sa labas. Lumilitaw na dumating si Griffin kasama ang kanyang gang upang magnakaw sa isang storage unit. Nang pumasok ang grupo sa loob, nakita nila ang katawan ng uses sa butas sa dingding. Kaya, kinuha ni Griffin ang intercom upang takutin si Travis dahil sa pagsira sa kanyang negosyo. Pagkatapos, pumunta sila sa isang storage unit upang magnakaw ng maraming TV. Samantala, umakyat sina Robert at Trini sa bakod at pumasok sa isang bahay kung saan binuksan nila ang isang baul upang hanapin ang item 7. Habang palabas sila, hinarangan sila ng may-ari ng bahay na may dalang armas. Gayunpaman, ito ay anak ni Trini, kaya dinaan niya ito sa magagandang salita at nakaalis ang dalawa sa bahay nang walang gaanong problema. Sa labas, pinagalitan ni Robert si Trini dahil sa pagtatago ng mapanganib na bagay sa isang bahay ng mga sibilyan, ngunit hindi makita ni Trini ang problema at niyakap siya. Hiniling niya rito na umalis mag-isa dahil napakabagal na niya ngayon, kaya makakasagabal lang siya. Habang nagmamaneho, kinausap ni Robert si Abigail at sinabi rito na kung uulan, mabilis nakakalat ang fungus para pigilan. Gusto niya ng satellite reconnaissance dahil ang sinumang nahawa ang nilalang ay magkakaroon ng abnormal na heat signature sa radar. Kailangang humingi ng pabor si Abigail para ma-access ito. Sa pasilidad, gusto nang umalis ni Travis, ngunit sinabi ni Naomi na masyadong mapanganib. Nagtalo sila, at sa pagkakataong ito, nanalo si Travis, kaya umalis sila sa unit. Habang palihim silang naglalakad sa mga pasilyo, nakita nilang lumalala ang katawan ni Mike.
Di nagtagal, natagpuan ni Mike ang kalahati ng mga magnanakaw sa isa pang unit at isinuka ang fungus sa kanilang mga mukha para mahawa sila. Pagkatapos, isinara niya ang pinto para manatili silang nakakulong hanggang sa makontrol na ng fungus. Pagkatapos, nakita ni Mike sina Travis at Naomi at sinimulan silang habulin. Nang malapit na siyang makarating sa kanila, binaril siya sa ulo ni Mary at sumabog ang katawan niya sa buong pasilyo. Gusto sanang sumakay ng elevator ni Mary, ngunit narinig ni Travis na paparating si Griffin kaya dinala niya ito sa hagdan. Ibinigay ni Mary sa kanya ang baril bago umalis. Hinanap ni na Griffin at Friedman si Travis na itinapon ang baril. Napagod sa paghihintay ang mga natitirang magnanakaw sa labas, kaya umalis sila dala ang ilang TV na nakuha nila. Hinarap ni Travis ang mga lalaki at sinabihan silang lumayo sa katawan ni Mike. Sa loob ng saradong unit, nagsisimula ng mabaliw ang mga nahawaang magnanakaw at kinalampag ang pinto. Sinubukan ni Travis na ipaliwanag na malubha ang kanilang sakit, ngunit gusto pa rin ni Griffin na buksan niya ito. Nang subukan niyang takutin si Travis, nadulas siya sa dugo at aksidenteng napaputok ang kanyang baril na tumama sa braso ni Travis. Dahan-dahang lumapit ang sugatang si Travis sa unit, ngunit sa halip na buksan ito, nilock niya ito. Bago pa makatugon si Griffin, inisprayin siya ni Naomi ng fire extinguisher. Sa pamamagitan ng pagpuno ng gas sa pasilyo, nakatakas sila ni Travis. Sawang-sawa na si Friedman sa kamangmangan ni Griffin at nilabanan niya ito para sa baril, kaya sinuntok siya ni Griffin. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga magnanakaw sa unit na nasa kanila ang susi niya, kaya itinaas nila ang pinto ng sapat lang para maibalik ito. Nang buksan ni Griffin ang pinto, nagimbal siya nang makita ang masamang kalagayan ng kanyang mga kaibigan. Natakot si Friedman at nadulas sa dugo, natumba sa fungus at nahawa rin. Sa loob ng unit, sinabi ng isa sa magnanakaw na masama ang pakiramdam niya at sumabog. Nang lumabas ang dalawa sa gusali, sa wakas ay nakita nila si Robert. Matapos kumpirmahin ni Abigail na pareho silang malusog, binigyan sila ni Robert ng baril at hazmat suit. Gusto niyang bumalik sila sa loob at iset up ang item 7 na isa palang bomba. Nataranta si Travis sa ideya na pagpatay ng mga tao, ngunit tiniyak sa kanya ni Robert na ang pagsabog ay mapapaloob sa ilalim ng lupa at iginiit na ito lamang ang paraan upang mailigtas ang mundo mula sa fungus. Mananatili si Robert sa parking lot upang pigilan ang anumang nahawa ang nilalang na nagtatangkang tumakas. Matapos isuot ang hazmat suit, kinuha ng dalawa ang bomba at tumungo sa loob. Pagkatapos, sinimulan ni Robert na sirain ang mga gulong ng bawat sasakyan sa parking lot para walang makagamit ng mga ito para tumakas. Sinabi sa kanya ni Abigail na may mainit na tao na papalapit sa kanya bago pa man lumitaw si Friedman sa likuran niya. Mabilis siyang napatay ni Robert gamit ang ilang putok, ngunit ang biglaang paglingon ay masama sa kanyang likod at siya ay natumba. Matapos sumabog si Friedman, pinaputukan ni Robert ang lahat ng mga motorsiklo at nagdulot ng maliit na sunog. Sa hagdan, narinig ni Griffin ang pagsabog na sinusubukang kontrolin ng kanyang mga kaibigang nahawaan gamit ang kanyang baril. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay tumakbo pabalik. Samantala, nakarating sina Travis at Naomi sa silid at natuklasan na ang fungus ay nasa katabing silid din. Kaya, kinailangan nilang pigilan ito bago pa man ito umabot sa tubo. Nang maibaba nila ang bomba, nagulat sila nang makitang ini-activate na ito ni Robert, kaya mayroon na lamang silang 6 na minuto para makatakas. Habang nagsisimula silang tumakbo ng mabilis hanggat maaari, nag-glitch ang countdown at bumilis ang mga minuto. Sa labas, napansin ni Robert na ang fungus mula sa katawan ni Friedman ay papalapit sa kanya. Kasabay nito, itinulak ni Griffin ang nahawang magnanakaw patungo sa pinto at agad siyang binaril ni Robert. Sinubukan din niyang barilin si Griffin na nagmamadaling nagtago sa loob. Sa sandaling iyon, ang katawan ng nahawa ang magnanakaw ay umupo at nagsalita, kaya binaril siya ng takot na si Griffin bago lumabas. Nang babarilin na sana ni Griffin si Robert, dumating si Trini at nauna siyang pinatay. Samantala, hinarang ng huling nahawa ang magnanakaw ang dadaanan ni Naomi at Travis. Hindi nagatubiling barilin siya ni Naomi at sa wakas ay nakaalis na ang dalawa sa gusali. Itinaas ni Trini ang kanyang baril, ngunit tiniyak sa kanya ni Robert na malinis sila. Tinulungan ng grupo si Robert na makagalaw at sumakay sila sa kotse para mabilis na makaalis. Pagkatapos, sumabog ang bomba at napakalakas nito kaya't nasira rin nito ang lupain. Pinilit ni Naomi ang kotse hanggang sa limitasyon nito habang iniiwasan niya ang mga bumabagsak na debris at nanatili sa unahan ng gumuguhong lupa. Pagkalipas ng ilang segundo, natapos na ang paglawak ng pagsabog at ligtas na nakatakas ang grupo. Sa base, wala nang nakitang pulang signal si Abigail sa radar, habang may alarma na nag-aanunsyo ng isang nuclear event. Kinabukasan, lumabas si Wesley sa balita at binatikos siya ng lahat ng reporter dahil sa hindi pagseryoso sa fungus. Dinalaw ni Abigail si Robert sa ospital at nagpasalamat dito sa pagpapaalala sa kanya kung bakit siya sumali sa DTRA. Sa parke, ipinakilala ni Naomi si Travis sa kanyang mga anak na babae. Samantala, sa kakahuyan, isang usa ang sumuko ng fungus. Dito na nagtatapos ang ating kwento.
Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.